Estudyante at empleyado ng University of the Philippines nag-walk out. Ang korupsyon at anomalya na kinasasangkutan ng mga politiko ay isang matagal ng problema sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, ang korupsyon ay maaaring tumutukoy sa kawalan ng integridad at katapatan ng isinasagawa ng isang tao o organisasyong may hawak na kapangyarihan o otoridad upang makakuha ng pansariling benepisyo. Welcome back to my vlog. Mm, Ramir Boulder po. Napakainit po ngayon ang sitwasyon natin sapagkat malawakang protesta ang nagaganap ngayon. May protesta rito sa EDSA Shrine, may protesta dito sa mga estudyante sa UP. Ang katunayan po, nag-walk out ang mga UP student at mga empleyado dahil sa pagkondina sa korupsyon sa ating pamahalaan. Isang malaking iskandalo ng korupsyon kung saan ang mga pondo ng gobyerno ay ginagamit para sa pansariling interes ng mga politiko at kanilang mga kaalyado. Ito po, panoorin natin ang protesta ng mga estudyante ng UP. Ako po ay nalulungkot dahil sa mga pangyayaring ito. Baka mag-trigger ito ng mas malaking kaguluhan, magaya tayo sa Nepal at sa Indonesia na kasalukuyang nagkakaroon ng malawakang protesta laban sa kanilang gobyerno. Sa Nepal, marami na pong namamatay doon dahil sa kaguluhan, sa mga protesta ng mga estudyante. Ngayon, sa atin naman, dahil din sa corruption, sana wag mangyari yung iniisip ko. Baka isang araw, mag-trigger ito, lumala ito, kasi magsisimula yung rally ngayon. Hanggang linggo po yata ito yung binabalak nila. EDSA Shrine, mayroon sa Liwasang Bonifacio yata, at saka sa Luneta, kung hindi ako nagkakamali. Magkakaroon yata ng mga rally doon. Pero ang pinapangambahan ko, baka madamay pati itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi hindi po tayo against kay Bongbong Marcos. Siya nga po ang nagpasiwalat. Siya ang nagsiwalat ng mga korupsyon sa DPWH na
nag-ugat pa nanggaling pa ito sa mga nagdaang administrasyon. Sa kanya lang po, siya lang po ang presidenteng tumibag o nagkaroon ng pagkakataon na imbestigan yung sarili niyang administrasyon dahil sa korupsyon. Nagkapatong-patong na po ang problema ng Pilipinas dahil nga sa yung hindi matuloy-tuloy na impeachment ni Sara Duterte sa paglustay niya ng napakalaking halaga ng confidential fund, taxpayers money po yan. Kailangan niya pong panagutan yan. Kaya lang ang ginawa ng mga kalyado niyang mga senador, in-archive. Dineclare pa ng Supreme Court na unconstitutional daw ang article of impeachment. Lalo pong lumalala yung sitwasyon natin dahil nga sa pagsiwalat nitong Bryce Hernandez ng pagkakasangkot ni Joel Villanueva at saka ni Jinggoy Estrada na nagkaroon daw po ng porsentuhan dito sa mga ghost project sa Bulacan mismo. Ang paggamit po ng pondo ng gobyerno para sa pansariling interes ng mga opisyal ng gobyerno ay mariing tinututulan ng tao. Pati ako, tumututol ako dun dahil hindi naman dapat yung ginagawa nila. Biro mo, pondo ng gobyerno na para sa infrastruktura, kinukurap. Ayun po yung mga placard nila, mayroon Convict Sara, may mga panagutin ng magnanakaw sa gobyerno, kasama na rito lahat. Yung mga nabimbin na impeachment proceeding ni Sara, hindi matuloy-tuloy. Lalong titindi itong kaguluhan na ito sa palagay ko. Ang korupsyon po ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng mga mamamayan sa mga institusyon ng gobyerno. Ang korupsyon ay nagdudulot ng kahirapan
dahil sa dahil sa hindi patas na sistema ng paglalaan ng mga yaman at serbisyo publiko. Korupsyon ay nagdudulot ng mababang kalidad ng mga serbisyo publiko dahil sa hindi sapat na pondo at mapang-abusong gawain ng mga opisyal ng gobyerno. Ang pagpapalakas ng mga batas at regulasyon upang maiwasan ang korupsyon at mapanagot ang mga korap na opisyal ng gobyerno. Sa kasalukuyan, may mga panukala na isinusulong upang labanan ang korupsyon tulad ng death penalty na hindi po makausad-usad kasi nga po alam nila yung death penalty for Corruption Act na naglalayong panagutin ang mga korap na opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng firing squad. Gayunpaman may mga kontrobersya at debate tungkol sa epektibo nito sa paglaban sa korupsyon. Okay, ano po ang inyong opinion? Please comment down below. Salamat po sa panunood ng aking vlog. Mabuhay po tayo.